Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, November 25, 2024 at okay, so good yung closing natin. Nag-up si index ng 1.03%. So nag-bounce tayo dito sa MA9. Ayan, so inisip ko magdo-double bottom na tayo eh. So medyo maganda yung closing ng market natin dahil yan kay GGS po natin kasi nag-upsurge siya ng more than 10%. So ang ganda ng galaw niya for today's trading. Ewan lang natin bukas kung kapares ba yan yung galaw ni SM last time. Ayan. So meron pa rin tayong hindi pa rin tapos, no? Kanina pre-close o bago mag-pre-close, 30 million yung net foreign buy. Pero sa closing is lugi pa rin yung market natin. So negative 308.74 million net foreign sell pa rin po tayo. Pero medyo marami na tayong nakita. Okay, walang foreigner sa market. Medyo marami na tayong nakita na nag-bounce ulit for today's trading. Ayan. So bumawi na konti siguro yung mga blue chips dahil dun sa malakas na drop natin. 1.2% yata yon last Friday naman. Ayan. So ano ba pinag-uusapan dito sa market? Bitcoin pa rin na may nakikita ko na madalas na pag-usapan tsaka yung parang nuclear war dun sa sa bandang Russia naman. So yun yung kinakatakot na market. Tapos sa Philippine markets naman, bangayan ni BBM at saka ni Sara Duterte naman. Ayan. So, yun yung mga mainit na balita sa markets natin. So, okay. Number one pa rin si dito sa lista natin. Okay, negative 4.26%. Ewan ko lang baka naman pagdating ng matapos na yung follow-on offering natin sa kanya, pupunta siya sa 1.05 na support level natin. Pero habang ongoing yung follow-on offering nitong C dito natin, mataas pa rin siya doon sa offer price na 1.05 kasi 1.3 yung current price. So mga 30% upside. Yun ay kung meron at merong sasalo sa kanya. Kasi merong sumasalo sa kanya eh. So siguro buti nila merong sumasalo sa kanya. Kung hindi, nagda-drop na malakas yung price action natin. So meron siyang 9.69 million net foreign buy dito sa market natin. Okay. So GGS, nagkaroon yata ng rebalancing sa MSCI. So nandoon pa rin naman si GGS, parang napansin ko nandoon pa rin naman siya. So yun siguro yung pinaka-catalyst natin sa kanya. So nag-up siya ng 10.96%. So malakas yung galaw nito. Tapos meron siyang 43.58 million net foreign buy. So hopefully yung galaw natin yan yung start ng recovery ni GGS natin kasi matagal na rin siya na nagukay. Tapos si IBC natin, ang pinakabalita dito, meron siyang overnight, tama ba? Meron siyang overnight placement. So meron bumili sa kanya at 1.89 yata yon yung bumili sa kanya. Yung current price niya nasa 1.4, 1.3. So meron pa ring upside itong si IDC. So nag-up siya ng 6.47%. Meron siyang 860K net foreign buy. Tapos si Green natin, so pinag-usapan siya kasi parang trap yung galaw niya. Last Friday, nag-up siya ng more than 5%. Pero ngayon, nag-drop siya ng 7.32%. Wala siyang foreigners. So mga locals lang yung nagbentahan dito kay Green natin. O wala talaga siyang foreigners. Tapos si MRC, okay, nagpo-pullback na siya. Alam ko, nakita ko umakyat kanina Security Bank, 'di ba? Yung mga kasabay niyang umakyat last week. So nag-drop siya. Nag-drop ng negative 1%. And meron siyang 157K net foreign buy. Tapos si FCG, ayan, pabalik ulit yung mga alaga natin. FCG, nag-up ng 3.75%. So meron siyang 323K net foreign buy. Ayan. So medyo marami yung nag-bounce dito sa market natin. Pero may nakikita pa rin ako sa mga big caps. Kagaya ni BPI, negative 2%. Tapos si PLDT natin, negative 3.7%. Pero the rest is nagre-recover siya. Ayan, sa ICT. Nag-up pala ng 4%. Okay? So ito po yung mga summary ng galaw natin sa market. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel po natin. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market, due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo na lang ako dito sa ating Flabby Trader na YouTube channel, as always, para updated ka sa mga reviews or kung gusto mo, join ka dito sa trading community. So, yung mga gusto po ng guide during this time na mahirap mag-trade sa market natin. So, double check mo na lang yan. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga nagla-like, share,
sa mga videos natin. Company reviews, profit or loss, mga sample trades, indicators. So nag-aral ka ba over the weekends? Marami pa rin ako nakikita na halos oversold or oversold ng mga stocks. Tapos yung mga risk management and yung basic learnings natin dito sa PSE market. So follow mo lang po ako dito sa ating Club Trader Crypto ko to. Malay mo, mabuhay siya one of these days. Bitcoin, malakas pa rin siya. Nasa 97K. On the way pa rin siya para sa 100K. Social media dito sa ating Club Trader na Facebook account. So follow mo na lang po. Or dito sa Facebook page na Palabi Trader. So check na lang po. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market, dito sa US, and dito sa bandang crypto. Tapos sa Twitter. Ayan, marami tayong na-post dito kanina. Dito muna tayo sa pinaka-summary ng markets natin. Ano ba nangyari sa kanya? So, services pala ang pinakamalakas. Akala ko holding firm. So, hindi kinaya ni hindi kinaya ni GGS 10% yung galaw niya. So, services is CICT, di ba? Nag-up din siya kasi ng 4%. So, lahat naman is verde. Ang medyo hindi masyadong gumalaw yung maalaga natin sa properties. Ayan, mahina talaga yung mga properties. So, very bad pa rin yung foreigners. Kaya wala mo na akong expectation na medyo malakas na sipa. Pero nag-bounce nga, di ba? So, mali mo, meron na tayo bukas. So, 308.74 million. Net foreign sell pa rin kasi tayo. Wala pa rin mood yung mga foreigners na bumili dito sa market natin. Okay? So, ito yung summary ng closing natin kanina. So, halos pantay lang yung di ba? Yung mga nag-red at saka yung mga nag-green. Kaya lang kasi yung mga green natin, kagaya ni na GGS, malalaki yung pitik niya. So, nag-up siya 10%. Wilcon, 4%. ICT, 4%. Ayala Corporation, 4%. Jollibee, nag-breakout na. Parang nag-breakout to 4%. DMC, 3%. So, medyo marami yung maganda yung galaw. So, okay, nag-uukay pa rin si PLDT at saka si Bloom. So, more than 3%. ASEN minus 2.7, BPI minus 2%. At saka si Mondi natin is minus 2% din yung kanyang galawan. So GGS, baka ito yung niya, isa din sa mga catalyst. GGS is exploring strategic options including potential divestment, so magbebenta to address the significant losses from its petrochemical business, GG Summit Olefins Corporation. Ayan, so meron siya nalulugi na company, parang gusto niya ibenta. So baka yun yung isa sa mga catalyst nitong si GGS natin. Okay? So foreign funds bought, AUB, BDO, CBC, Metrobank, Security Bank, AP, Mer, Manila Water, Jollibee, Keeper, Monde, ABA, AC, Aboites, medyo marami na, no? Costco, Crit, Meg, Robinson, dito ICT Mac, at saka C+. Foreign funds sold, so konti lang siya, BPI, ASN, FGen, CNPF, DNL, EMI, FCG, AGI, LTG, SM, Ali, AREITs, RCR, SMPH, Globetel, Converge, at saka si ATI naman natin. Okay, so recap, 6,850. So very good. Yung closing natin is nagbabounce kahit na wala foreigners. So 1.03% plus. Okay, bakit ba si plus? DG Plus passes the qualification stage in Brazil. Hindi ko na buksan yung yung sa call ko para makita ko sana yung may balita kina JGS So credit traders warn of possible spillover on Trump policies in Philippines. Vehicle sales may top 500,000 next year amid declining rates. Yung mga galaw natin kanina umaga. IBC. So ito yun, sign agreement 1.99 pala. With business Benjamin Tanco who purchased laki 15% at 1.99 totaling 187 million through a private placement. So meron pa siyang igagalaw kasi yung current price niya is mga 1.3 kanina. Ayan. So silipin natin kasama ba? O kasama si IDC. Kaya nag-close siya ng 6%. So Bitcoin medyo nag-slide kanina pero naka-bounce na rin naman to kasi 90, tama ba yun? 97 yung nakikita ko na galawan nitong si Bitcoin natin. Ali, okay. So ito kailangan natin sa kanya. Share buyback. So ongoing yung share buyback niya. Plus, said it has no plans to develop a property on Boracay. Meralco shares rose last week. Aboites Power, 44.6 daw yung kanyang target sa against 37.
na current price natin. DMC is allocating 30 billion to build a water treatment plant in Rizal. IDC secured, ayan, so 18 million. SLI Lance third quarter net income declined by 10%. All the submitted report meeting the exchange structured. Okay, so para masususpend yata to na, okay, na-avoid daw niya. Plus, okay na daw siya noon sa bandang Brazil. Ayan, so tingnan natin kung catalyst yan for the coming few days. Tapos, ito yung example ng mga share buyback na ginagawa ni Ali. So, plans to raise 15 to 20 billion from capital market next year to support its 2025 expansion and development projects. RCB has been named a preferred financing partner for Tesla. So, may Tesla. Pero hindi nag-trending si RCB. Okay, US stock futures, medyo maganda. And yung post natin last week naman. Okay, so yun lang yung mga balita. Wala masyadong major. Tapos, ayan guys, so patalasas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali ka lang po dito sa Patreon channel po natin. So, double check mo na lang po yung mga requirements. And then kung sumama ka sa group natin, message mo lang ako para may isama kita sa pinaka-trading group naman. Okay? So, patalastas lang. Next, tingin tayo dito sa galaw na market. Medyo nag-ano tayo sumakay sa MA9. So nagre-review ako nito kahapon. Ang iniisip ko sa kanya, double bottom dito sa 6,500. Pero lumaban siya kahit na net foreign sell. Ayan. So ganito yung projection ko sa kanya sa kahapon na review namin sa kanya. So anyway, okay na yun. Medyo mali tayo. So nag-bounce siya. Pero wala kasi yung ewan ko lang kung masustain natin niya kasi 308 million. So wala pa rin namang masyadong foreigners na bumibili sa market. Siguro opportunity doon sa mga blue chips na masyadong mababa yung kanilang mga prices. So 1.03%, and then bumalik tayo dito sa 6,850. So tingnan natin, lumalaban ulit yung RSI na untog last time and mukhang pabalik siya ulit. Then i-retest ulit yung RSI 50. Hopefully ma-break natin yan. Tapos on the way ulit sa recovery yung ating MACD formation. Yan. Araw-araw nagbabago yung galaw ng market natin. Okay, so napag-usapan natin yung mga big caps. Dito na tayo sa mga winners. So pinakapanalo nga itong si GGS natin. Yan. So lead. Hopefully mag-breakout na to bukas. So 10.96% yung kanyang gain and 43.58 million net foreign buy. Ayan. Tama lang yan. Kasi oversold na siya last time. Nag-double bottom siya ng konti. No? Okay, so yan yung pinaka-temporary support. And next na resistance is dito sa 25.6. Okay, so tingnan natin kung mabutas natin yan kasi may mga previous na resistance area tayo dito sa 26.6. Yan. Tingnan na lang natin for the coming few days. So, medyo optimistic tayo, syempre, kasi may nakita tayo na start ulit ng foreign buy. So, kailangan lang natin ng follow-up para gumalaw pa ng maganda yung market natin dito kay GGS. Ayan. Tapos ang ginalaw niya. So, parang penny stocks yung galaw natin dito kay GGS. Next, BHI. Laki din, no? 7.5%. So, pwede niya yata maghanap ng mga magbabounce na stock. So, IDC, 6.47 na yan. Kaya siya nag-breakout. 1.48 pala, pero ibig sabihin, may upside pa siya kasi 1.99 yung bumili sa kanya. So, next, Security Bank. Ayan, pabalik na si naging opportunity yung bounce dito sa MA100. ICT, ito yung isa sa mga pumitik sa market. SSI, nagbabounce na. Okay, marami na. Pwede na yata. 4.39% AC. May foreign siya pero maliit. 4.28% Ayala Corporation. Jollibee, ito. Alos mag-breakout na ulit. 4%. So, naka-recover siya. FCG, pag-usapan natin mamaya, 3.75%. Si Metrobank, 3%. Nag-breakout. Dami breakout ngayon. Converge, 2.78. Ayan, pabalik na siya. Malakas yung pinaka-support ni Converge natin. Sino pa may volume? Robinson, RLC, okay, nasa baba pa, 1.76%. And si Pure Gold natin, bumalik na rin siya at 1.67%. Merimart, 1.69%. Okay? So, tingin tayo dito sa mga losers.
So trap lang pala si si green natin, no. Mas mababas pa siya yung yung galaw niya ngayon. So profit taking and then sobrahan, bumagsak pa siya. So tingnan natin kung hanggang saan yan mamaya. Hanapin natin yung support. Si dito, okay, pangit pa rin. 4.26, so ibig sabihin hindi pa tapos yung correction na ito. PhilWeb o PLDT na lang 3.7, so another low, 52 weeks low yata yan. Si RCI, ba medyo pumitik kanina, 3% drop. Si Bloomberry, ito nag-uukay pa rin eh. Hopefully maging to, parang si GGS, biglang mag-spike yung price action natin sa kanya. Okay, BPI is drop 2%, IMI drop another 2% din siya. Okay, dami nag-drop na mga stocks natin. Okay, so ito yung ating galawan dito sa market. So silip tayo dito sa global markets. Okay, so medyo malakas yata to. Hopefully di kayo market yung momentum ni PSC natin. Kasi medyo bumabawi ng konti, di ba? Yung galawan ng mga stocks natin. Okay, so based dito, mukhang maganda mamaya, yung futures ng US natin is verde na siya. So 0.48% si S&P, the futures is 0.68, and then the stock futures 0.57. So most likely, another green candle dito sa US market natin mamaya. Europe, so second day na rin to, no? Kasi nung Friday, maganda rin yung closing niya. And then dito sa bandang Asia, malakas pa rin siya. Hindi ba holiday ito mga to? Pero malalakas Indonesia, India, KL, saan ba yung isa? Australia, Korea, ayan, so medyo mataas. So doon lang sa bandang China nagkakatalo yung mga mapula ng konti. Pero majority ng Asia markets, Europe markets, at saka dito sa US market is okay naman siya. Ayan. Conducive for trading ulit yung US market. So mag-aabang ulit tayo ng galawan ng ating mga AI stocks. Ayan. Nababantay pa rin ako ng mga AI stocks dito sa bandang US. Okay, so Bitcoin. So mamaya na yata to magwa 100K. Yan, 98K ulit siya. So nag-up siya ng 0.6% for today. Ethereum 3,500 at saka si BNB 668. Sino na naman pumitik dito? O laglagan, XLM nag-profit taking. Sino pa? Wala masyadong malakas no. Link USDT. Saan si Dodge? Dogecoin, attempt na ako bumili ng Dogecoin na. Si Elon Musk kasi, di ba? Yung Department of tinayo niyang government niya. Good ba 'yon o government efficiency? Yung Dodge, yung interpretation niya. Ayan, so up siya ng 1%. Pero mataas 0.4 pa rin siya kasi nung huling ma-review natin last week lang yata yun, nasa 0.25 lang itong si Dodge. Okay? So yun yung galawan sa global market. Silip tayo ng konti dito sa mga winners na stocks natin. Unahin natin si Paren dito. Okay, so pinag-usapan namin ito kahapon. So tinatanong ako, maganda pa bumili ng follow-on offering nitong si dito. Pero ako, sabi ko personally, hindi ko tinitrade si dito kasi medyo malaki kasi yung risk niya eh. So kasi yung sabi ko sa inyo, personal opinion ko lang naman, yung follow-on offering additional shares, medyo pangit yung niya, yung mga prices na binibigay-bigay niya. So masyadong mababa, di ba? So anyway, kung follow-on offering lang ang usapan kasi 1.05 siya. So assuming na hindi na siya babagsak pero bumabagsak siya, i-check mo yung price action niya bumabagsak. So meron siyang upside na halos 30% doon sa mga nakabili sa follow-on offering. Pero last week, mas mataas yan, nasa more than 30% na siya. So ngayon is less than 30% yung current price niya. So panalo ka kasi 1.05 yung di ba? Yung makukuha natin na shares. Pero yung current price niya is 1.35. Assuming na hindi na siya bababa bago niya ibigay yung mga shares ng FOO. Pero based dito sa galaw niya kasi medyo pabagsak pa rin siya. So hindi pa natin masasabi na kumita na ng 30% yung mga holders natin sa kanya. Pwedeng umakyat, pwedeng mag-spike. Pero ang kasi niya, para mabigat yung galaw niya. So nagkakaroon kasi ng lower peaks yung mga candles natin sa kanya. So ilalagay ko na lang temporary kasi yun yung follow-on offering price. So ito din naman yung binabantay ng iba. Piso yung mga nababasa ko sa Instagram. So 1.06
So pwedeng hindi siya bumaba, pwedeng nandito lang 1.2, 1.3. So depende yan sa galaw ng market natin. Pero kung sabi ko nga, kung ako tatanungin mo, pinapanood ko na lang po si dito natin. Ayan. So drop siya ngayon 4.26%. Pero siyempre, para sa mga nagre-risk yan. Meron siya na foreign buy na 9.69 million. So inisip ko nga, kung wala yung 9 million, nakakailang million din yung net foreign buy. Merong, actually may nagsusupport sa kanya na na foreigners para hindi mag-slide yung price natin. Kasi kung ano, wala masyadong bibili kung maliit lang yung discount. Di ba? So, halimbawa, umabot siya ng 1.1 na lang. So konti na lang versus yung risk na mag-collapse yung price natin sa kanya. Hopefully, hindi naman. So, kaya inaantay ko din yung balita niya doon sa Summit Telco. Wala pa rin, di ba? Hindi natin nababalitaan. Okay, so yun na lang muna. Personal sentiment kay dito. So, manage mo na lang yung risk. Drop tayo 4%. Next, GGS. Ayan, finally. So, yung blue chip natin, gumalaw. Meron ako nababasa dyan sa Investa, SMI rebalancing. May mga pinupost sila. So, baka yun yung isa sa mga pinaka-catalyst natin sa kanya. So, 10.96%. Okay, so good chance. Siguro, may chance na umabot tayo dito sa MA 100 bukas. Kasi may konting tulak siya eh. Nakita mo dito, 43.58 million net foreign buy. Ayan. So, pero kung papasinin mo na, maliban dun sa mga properties natin, halos lahat naman is nagtatry mag-recover. Maliban kina Bloom at saka yung mga property stocks. Okay? So, ganyan lang muna yung pinaka-drawing. Kung naghahanap pa ng support, kung medyo malayo sa iyo yung 22 pesos, pwede naman dito sa 23.38. So, ano ba? Magsa-sideways lang tayo. Ito, meron siya malaking sideways channel dito nung hindi pa siya nagkakaroon ng breakdown. So, para kasi nag-double bottom siya. So, aabot mo siya ulit dito sa 28 pesos. Okay? So, yun yung babantayin natin. Kay GJS, next, IBC. So, meron siyang private placement. So, 1.99. So, ako, syempre, inisip ko, yun yung tatargetin natin dito kay IBC kasi may gustong mag-invest sa kanya. Pero nangyari na yan kay FCG, kung tandaan nyo last time, itong spike na to kasi may nag-invest sa kanya ng piso din yun, di ba? So na-reach naman niya yung piso na yun. Pero after nun, saka na siya nagkaroon ng pullback. Ayan. So watch out na lang kay IBC natin. So meron siyang upside. Kung hindi man tayo umabot ng 1.99, personally tingin natin is merong upside para kay IBC. Hindi ako nakabili kanina. So 6.47%. So very good. Malakas yung galaw. Ito yung pinaka-trend channel. And meron siyang 860k net for buy. Okay. Next, green. Okay. So ampaw. Ampaw yung bounce natin kay green kasi kinain din niya. Nag-drop siya ng 7.32%. So makikita mo din naman dito sa bid at saka ask kasi maliliit lang yung yung mga volume natin sa kanya. Ayan, so 500k lang siya, 'di ba? So hindi ganoon kalaki yung magsusupport sa price action niya. So siguro profit taking na rin yung mga nauna na nakasakay kay Green. Kailan nasa bad side siya. So ngayon, nag-resist yung MA 100 and maghanap tayo ng support. So kailangan natin ng another Dow G. Last time may Dow G siya dito, dalawa. Inverted Dow G at saka Dow G, pumitik siya. So, bumagsak yung price. Kailangan natin ng additional Dow G bago natin siguro makita yung pinaka-reversal naman ng price action nitong si Green natin. Okay, next. Medyo ampaw si Green. Next, MRC. So, pullback tayo ng 1.1%. Ito naman yung tinitignan ko sa kanya, 1.1 na resistance. So, tignan natin kasi nakabalik naman siya dito sa trend. Ayan. So, anyway, pwede naman nila pitikin to eh. Mabilis lang pitikin tong si MRC natin. So, 1.1%, 157k net foreign buy. Nag-aantay tayo ng catalyst kay MRC. And then lastly, si FCG, ayan, bumalik na. So, halos mag-close the gap na si FCG kasi may gap tayo dito. Tignan natin kung abot siya. And ituloy niya yung kasi may pattern naman si FCG kung napapansin nyo. May pattern siya ng higher low. So, tingin natin, eventually, magre-recover din yung price action ni FCG natin. Ayan, ganyan yung tingin natin sa kanya. So, temporarily,
meron siya resistance dito sa 0.85. Pag wala, di 0.9 yung next na pag-uusapan natin. So 3.75% and meron siyang 323k net foreign sell. Ayan, walang foreigners, mga locals lang siya. So okay yung bumalik na yung bullishness ng RSI 50. So medyo mataas na siya ng konti, nasa 51, 54 yung price natin. Tapos pa-recover din yung price yung movement ng MACD formation natin. Okay? So ganyan lang muna, malaki yung trading channel natin para kay FCG. Okay, so yung pinaka-dilemma pa rin na market natin, wala pa rin tayo net foreign buy. So net foreign sell pa rin, no? So kaya nga ang personal projection ko hopefully mali ako kasi walang foreigners ang personal projection ko sa kanya, double bottom and saka yung recovery ng market natin. Kailangan niyang gawin yon siguro para ma-attract yung mga foreigners na bumalik ulit sa market. Ayan. So ngayon lang tayo nagkaroon ng bias na kabaliktaran doon sa galaw ng market. Kasi binabantayan natin yung net foreign buy. Okay? So hopefully mali tayo, okay, mas maganda yung galaw ng market. So bago tayo mag-close, as usual, bago tayo mag-close, ayan, ulit-ulit. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Pick, Twitter, and Patreon yung mga gusto ng guide. Sa trading po sa market, sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.